Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At maligayang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi na mahal na Birheng Maria o sa mahal na Birheng Maria. Lilinawin ko lang po, no? Hindi natin ipinagdiriwang ngayon ang kanyang paglilihi. Bagaman ang narinig nating kwento sa Ebanghelyo, siya po ay maglilihi na. Pero ang atin pong katisismo, ang turo ng simbahan, isa sa mga dogma na ipinahayag ng simbahan na dapat nating panghawakan, dapat nating paniwalaan at panampalatayanan, si Maria, nung siya ay ipinaglilihi pa lang doon sa tiyan ng kanyang inang si Santa Ana, siya po ay pinuspos na ng biyaya ng Espiritu Santo. Maganda po yung nabasa kong isang homily, no, ng isang pari. Si Maria ay minahal ng Diyos, hindi ginamit ng Diyos. Dahil sabi, no, sa panahon natin ngayon, marami ang ginagamit, pero hindi minamahal. Minahal muna si Maria at hinayaan niyang gamitin siya ng Diyos bilang ganti, no, sa pagmamahal na ibinibigay ng Diyos sa atin. Magandang tanungin, no? Minamahal mo ba ako o gagamitin mo lang ako? Asan ba tayo dyan? So, yun po yung ating dogma. Malinaw po ba? Ang Immaculate Conception o dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen Maria, si Maria ang ipinaglilihi bilang bahagi ng paghahanda
para sa kaligtasan na ihahandog ng Diyos sa mga tao. Dahil sa simula pa lang ay sumuway na ang tao, kung saan narinig natin ang kwento sa unang pagbasa ng pagsuway ng tao ay nagdulot ng malaking kasalanan sa buong sanlibutan. Pero dahil nga inihanda si Maria, dahil kailangan na ang paglalagyan, ang magiging luklukan ng tagapagligtas ay malinis, walang bahid, dungis, kung kaya't sinild o prinotektahan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu na si Maria ay hindi madungisan ng kahit anumang kasalanan. Sabihin niyo ba unfair? Sabihin niyo ba bakit siya lang? Gusto mo ba? Lahat naman po tayo ay may kanya-kanyang tinanggap, may kanya-kanyang ibinigay ang Diyos na biyaya. Yung kay Maria, yun yung biyaya dahil siya nga ay magiging ina ng Diyos, magiging ina ng kataas-taasan. Yun sa atin, hindi ko alam, pero may kanya-kanya tayong biyayang tinanggap mula sa Diyos para sa pakikibahagi din ng kaligtasan. Crucial po yung nasa tiyan pa lang. Very crucial na ipinapadama na doon sa bata na siya ay biyaya ng Diyos. Na unti-unti ay makita niya, maunawaan niya kung ano ang magiging bahagi niya sa kaligtasan ng mundo. Kalaban natin, wala lang. Hindi tayo makakadulot ng kabutihan sa mundo. Hindi tayo ipinanganak, tandaan niyo po yan, para magdulot ng kasamaan sa mundong ito. Kaya dapat matatag, kasi andyan ang demonyo. Sa sinapupunan pa lang, binabantayan na rin tayo ng demonyo. Para paglabas natin, may paranas sa atin na pabayaan ka ng magulang mo, hindi ka mahalin ng mga tao sa paligid mo, makaranas ka ng gutom. Lahat yan gagawin ng demonyo para lamang sa umpisa pa lang, maitanim na sa utak natin na walang Diyos, hindi ka mahal ng Diyos. Kaya may mga ganito tayong nararanasan. Kung walang maggagabay sa mga bata, pagtanda niyan, anong kamumulatan? Pero kung kahit na mahirap tayo, na sinasabi natin mahirap tayo, pero matatag ang pananampalataya, talagang makikita natin yung purpose natin sa mundong ito. Sa mga kababaihan dito, hindi ko alam kung ang isa sa misyon o purpose ninyo, kung bakit kayo nandito, kung bakit kayo nagkaanak. Baka kayo yung dapat na magiging ina ng barangay chairwoman, ina ng isang mayor, ina ng presidente. Pero paano mo nga ito hinubog? Nakita mo ba yun na ito ay misyon na galing sa Diyos? Kailangan pa nating magkaroon pa ng mga panibagong anak, panibagong henerasyon na baka sakali. Kasi nagdarasal tayo lagi na sana po magkaroon ng kapayapaan, sana po magkaroon ng katinuan sa paligid, sa bansa. Inibigay ba natin yung ating pagsang-ayon sa plano ng Diyos para magkaroon ng kapayapaan sa mundong ito? Ang biyaya ng Diyos, tandaan niyo po hindi laging pera. Ang biyaya ng Diyos hindi laging nakabalot sa magagandang palamuti. Ginto, pilak man yan. Huwag niyo isipin yun lang ang biyaya ng Diyos. Kung si Maria, kung tatandaan niyo ang kwento ni Maria, hindi naman siya pinanganak sa isang
kilalang pamilya. Hindi sila mayaman. Kaya nga 'di ba, nung dumalaw ang Birhen ng Loreto sa atin, naintindihan natin na ito yung tahanan. Naroroon yung napakasimpleng tahanan ni Maria. Maliit. Mas maliit pa dito sa simbahan natin. Hindi doon. Tandaan niyo po ha, baka hanggang ngayon, kala niyo pinababayaan kayo ng Diyos. Kasi nga, ang biyayang nasa isipan natin, maraming pera, maraming alahas, maraming bahay, kotse. Napakarami na handog ang Diyos sa bawat isa sa atin kung imumulat mo lang ang iyong mga mata. Nawa po sa tulong at gabay ng mahal na Birhen na atin ngayon ding ipinagdiriwang at ipinagpapasalamat sa Diyos na binigay sa atin si Maria. Nawa ay mas maging matatag din tayo at lagi tayong tumagot ng yes sa Kanya pong iniaalok sa atin sa paanyaya ng Diyos sa atin. Katulad ni Maria, ay alipin lamang ng Panginoon na ang dapat mangyari ay kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Amen?